Kayo po ay makakaupo na. Welcome to Christ the Rock Covenant Church International. At tayo po ay nandito ngayon sa ating main church. Ang Christ the Rock po ay tinawag ng Panginoon to win souls and make disciples. At tinawag po tayo ng Panginoon to fulfill His marching order of world evangelization. That is why we are planting churches, not just here in the Philippines. Nagpapasimula pa lamang po tayo. We will also plant different daughter churches all over the world. Meron na po tayong isa na itanim sa USA, California. At marami pa po ang mapapasimulan na mga daughter churches all over the world. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, gagamitin tayo ni Lord. Ang title po ng ating topic this morning, Walk in Victory, Part 3. Ito po ang huling bahagi ng ating pong pinag-uusapan, napakahalaga ng katagumpayan. Inilagay ng Diyos sa puso natin na tayong lahat ay mananagumpay. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are victorious. Huwag po tayong magsasawa na gumawa ng mga positive declarations kasi ang ating mundong ginagalawan ay punong-puno na ng negativity. That is why we need to counter all this negativity with positive biblical declarations. Amen. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are victorious. Inilagay ng Diyos sa puso natin na tayong mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Actually, maaaring lahat nga ng tao ang nais ay magtagumpay. That is why we are celebrating every time we see victories, we experience victory. Kahit nga yung tagumpay hindi sa atin. Amen. Nakakita tayo ng kababayan natin na nagtagumpay sa larangan ng palakasan, sa larangan ng sports, sa larangan ng arts, sa larangan ng sining. Nakikigalak tayo. Dahil ang katagumpayan ay inilagay ng Diyos sa ating mga buhay. Sino po dito nakaranas ng tagumpay sa halip na nag-celebrate ay nalungkot? Hindi po tayo dinisenyo ng Diyos. Kapag ganun po ang nangyari, ang ibig sabihin, there's something wrong, merong problema. Dahil by nature, ang nais natin, tayong lahat ay managumpay. Amen. And we will proceed to the Word of God this morning in the book of 1 Samuel chapter 17. Sa chapter 16, ang Panginoon ay nag-anoint ng bagong hari. The Lord anointed a man after His own heart. Ang Panginoon ay nalungkot dahil ang unang hari na kanyang pinili upang pangunahan ang bansang Israel, he rebelled against God, he disobeyed God. Alam niyo po, disobedience is big deal to God. Na sa pagsunod, ang Panginoon ay nagbibigay ng maraming mga gantimpala. God is God. Sabihin nga natin, God is God. Hindi tayo kailangang gantimpalaan ng Diyos sa tuwing tayo ay susunod sa Kanya because God is God. Pasasalamat na lamang na tayo ay binuhay ng Diyos, binigyan tayo ng Panginoon ng opportunity to exist, to live, and to enjoy the gift of life. Pero ang Panginoon, He is the God of blessings. He is the God of rewards. At sa tuwing tayo ay susunod sa Diyos ng buong puso,
may gantimpala sa pagsunod. Sabihan mo nga ang katabi mo, may gantimpala sa pagsunod. But the first king of Israel, by the name of Saul, he rebelled against God, and God was grieved. At ang Diyos ay pumili ng susunod na hari, a man after God's own heart, and Prophet Samuel anointed that shepherd boy by the name of David. Chapter 16. Pagdating ng chapter 17, merong digmaan na nagaganap between the Philistine and the Israelites. At sa labanan na ito, sa digmaan na ito, out of nowhere, biglang merong isang lumabas na warrior, challenging the people of Israel, challenging the soldiers of Israel. And we know the story. Naniniwala po ako, kung hindi man lahat sa atin, marami sa atin, we are familiar with this story. Actually, yung story na ito, favorite ng aking mga apo. At lahat ng mahawakan nila, maging ito man ay panyo, maging ito man ay towel, kung ano man, iikot ito. Because 1 Samuel chapter 17 is all about David defeating a giant by the name of Goliath. Pero ang babasahin natin sa 1 Samuel chapter 17 verse 34, ito yung pagkakataon na kaharap ni David si King Saul. Naringgan ni King Saul na itong shepherd boy na ito ay nagsasabi na siya ang makikipaglaban sa giant. Napakalakas ng loob. Kung alam mong kasama mo si Lord, magbibigay yan sa iyo ng lakas ng loob, ng tapang. Lahat ng sinasamahan ni Lord, nagkakaroon ng kakaibang tapang. Tignan mo ang katabi mo, may kakaibang tapang kasi kasama si Lord. But the moment, alam mo na walang pagsama ang Panginoon, because you are living in disobedience, you are living in sin, walang pagsama ang Diyos, nakakatakot. But because we are God's children, the Lord has given us the authority. The Lord has given us the right to be called children of God. Alam natin sinasamahan tayo ng Panginoon. And this year, sa Christ the Rock family, ang direction ng Panginoon sa atin is to intimately walk with God. At dahil sinasamahan tayo ng Panginoon, meron tayong kakaibang tapang. Amen! Hindi nawawala ang mga pagsubok. Ngayon po ay month of November. Meron na lamang nalalabing isang buwan na parating, the month of December. Patapos na ang taong 2023. Napakaraming mga challenges ang ating kinaharap. Mga personal na mga pagsubok, mga personal na mga problema, mga pinagdadaanan, at maging ang bansang Pilipinas at ang ministry ng Christ the Rock. Pero ang Diyos ay sumasama sa atin. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Napakalakas ng loob ng isang shepherd boy. Ang mga Israelite soldiers nagtatakbuhan na. Narinig pa lamang nila, if you will read the story, narinig pa lamang nila ang boses ni Goliath. Narinig pa lang nila ang mga yapak. Nagtatakbuhan na. Pero si David the shepherd boy, nung narinig niya that Goliath, he was mocking the people of God, the Israelites. Grabe yung passion ng batang ito. That is why I believe in this modern time, gagamit ang Diyos ng mga kabataan. Tingnan mo nga ang katabi mo,
Bata pa ba yan, sabihan mo siya, gagamitin ka ng Panginoon. At kahit na ang mga bata ang puso para sa Panginoon, bibigyan ng kakaibang kalakasan. Hallelujah! Lahat ng naniniwalang bibigyan siya ni Lord ng kakaibang kalakasan, pwede bang pumalakpak ng malakas habang tinatanggap mo ang kalakasan na nagmumula kay Lord? Hallelujah! Alam nyo, kapag ang Diyos ay nagagalak, bibigyan ka ng kalakasan. The joy of the Lord is my strength. Pwede bang sabihin mo, the joy of the Lord is my strength. May mga nandito ngayon at maging sa mga kasama natin via online, hindi ko alam kung ilang taon ka na, pero bibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan na parang 30 years old ka. Bibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan na parang 18 years old ka. Bibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan na parang ikaw ay 16 years old. Can I hear your amen? Sabihin nga natin, walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Pero dapat, ang mga kalakasan na ito ay gagamitin natin hindi para tayo ay magsayawan at magdisko sa kung saan-saan. Pero gagamitin natin ang kalakasan na ito sa paglilingkod sa Panginoon. Amen! Magmi-mission tayo, magpa-plan tayo ng mga churches, pupunta tayo sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga bansa. Gagamitin tayo ng Panginoon. Sabihan mo nga ang katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Ang sabi ni King Saul kay David, hindi mo kaya ang higante. Ang higante ay mandirigma magmula nang siya ay ipanganak. Ang ibig sabihin nito, dumadaloy ang dugo ng mandirigma sa higante na si Goliath. Hindi mo siya kaya. Can you imagine those words coming from someone who is in authority? Dapat si David, the shepherd boy, panghinaan ng loob. Sinasabi na ito ng hari na hindi ko kaya. Kilala si Haring Saul sa napakaraming katagumpayan sa pakikipaglaban. And then dito sa tagpong ito, sinasabi niya kay David, the shepherd boy, hindi mo kaya ang higante. At ano ang sinagot ni David, the shepherd boy? Sinabi niya ba, Amen. Baka nga, mahal na Haring Saul, nagkamali ako. Baka puro yabang lang yung naiisip ko, yung laman ng puso ko, pero hindi yun ang sinabi ni David, the shepherd boy. Ang sabi niya dito sa verse 34, but David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, verse 35, I went out after it. Kapag ka merong leon at oso, lion and bear, inatake ang mga tupa. Susugudin ko ang leon, susugudin ko ang oso. I went out after it and struck it, and delivered the lamb from its mouth, and when it arose against me, I caught it by its beard and struck it and killed it. Ang sabi ni David, kapag ka may umatake sa mga tupa, susugurin niya ito, hahabulin niya ito, and I will deliver them. Sabihin nga natin, deliverance. Our God is a great deliverer. Amen. The Lord will always deliver His people. But I want you to receive this. Bahagi ito ng ating pinag-usapan last time sa topic ng walk in victory. You are not created for deliverance. You are created to be
a deliverer. Ulitin ko po ito. You are not created for deliverance. You are created to be a deliverer. The desire of God is not for you to be delivered and delivered and delivered. From deliverance to deliverance to deliverance. No! Pinag-usapan po natin noon na ang desire ng Panginoon is for you to be delivered, to be disciplined, and to have dominion. Amen. From the very beginning, ang nais ng Panginoon is for us to walk in victory. Alam niyo, ang Panginoon, sa modern time na ito, He will raise up giant killers. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are a giant killer. But listen, you can kill giants publicly if you haven't killed lions privately. Your private life, our private lives are very important. And I believe, pinapahintulutan ng Panginoong Diyos na pag-usapan natin ito upang maging aware tayo na ang pinakamahalagang mga bagay sa buhay natin ay hindi ang nangyayari sa public, pero ang nangyayari sa private. The Lord is preparing you because God will raise up giant slayer. Amen! Sabihan mo nga ang katabi mo, you are a giant slayer. I believe with all of my heart, the Lord will use you to kill giants in your generation. But giant killers are formed in the wilderness, in private place. Amen. Pwede tayong mag-pretend. Magbalat kayo sa harapan ng mga tao na maayos tayo, okay tayo, pero wala tayong maitatago sa spirit realm. That is why, if we value, if we treasure what happens to our lives in public, dapat mas binibigyan natin ng importance what is happening to our private life. You must first win wars in private before you become champion in public. That is why our prayer life, your prayer life, your devotional life, if you are alone, ano ang nangyayari sa buhay mo? Napakahalaga niyan, mga kapatid. The Lord will raise you as a deliverer. I want you to receive this. The Lord will raise you as a deliverer in your generation. But you have first to experience deliverance yourself. The Lord will raise you up as a deliverer, but you must first be delivered yourself. Amen. Amen. Many people today build their public life on private defeats. Talunan sa kanyang pribadong buhay, pero nagpe-pretend, puro pretension na ang buhay niya ay matagumpay. Alam niyo, kinakailangan tayo ay transparent sa harapan ng Panginoon. May mga tao, reputation becomes more important than character. External victory becomes more important than internal purity. Happiness becomes more important than holiness. Your private life will determine your public life. Amen.
Maaaring pwede nating malinlang ang tao sa paligid natin na okay tayo. But in the spirit realm, ang lahat ay nakalantad. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, kapatid, umayos ka. Ang nakakalungkot, many Christian leaders today build their public ministry on private captivity. Ulitin ko yon. Many Christian leaders today build their public ministry on private captivity. Nabubuhay sa pagkaalipin ang kanyang private life. Nahuhooked. I'm talking about leaders. I'm talking about Christian leaders and even Christians na kayang magsalita ng mga spiritual language pero sa kanyang private life ay nahuhook sa pornography, sa sexual impurity, sa pagkaalipin sa gawa ng dyablo. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, kapatid, buti na lang hindi ikaw yon. Sabihan mo siya, kapatid, kung ikaw yon, umamin ka na kay Lord. There are many leaders that are impressive outside but depressive inside. Dinadaan na lang sa ngiti, sa pagtawa, pero unti-unti na ang buhay ay puno ng kalungkutan. Dahil alam niya in private, he or she is experiencing defeat. You must first kill the lions before you can slay the giants. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are a giant killer. We have a destiny. Amen. May malaking gustong ipagawa ang Panginoon. Look at this. Lions are not an indication that your life is hopeless. But the Lord allowed lions in our lives. The Lord allowed lion in your life because you have a great destiny ahead of you. As a child of God, you are a man of destiny. You are a woman of destiny. Sa lahat ng naniniwala, pwede bang sumigaw ng malakas na amen? The Lord allowed lions in your life privately because He is preparing you to defeat giants publicly. Kaya huwag mong iisipin na kung merong mga attack sa buhay mo privately, akala mo ikaw lang ang nakararanas nito, parang hindi ka mahal ni Lord, parang pinabayaan ka ng Panginoon, kasi ang buhay mo ay parang roller coaster in private. Mananalo, matatalo, 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 mananalo, matatalo, matatalo, mananalo, matatalo, matatalo, matatalo. Ano ba tong buhay na to? The Lord is preparing you. Sabihan mo nga ang iyong katabi, hinahanda ka ng Panginoon. And I believe, inalaw ng Panginoon na maranasan natin ang ministry of deliverance because the Lord wants you to be delivered. Demons do not live because of self-discipline. Demons live because of deliverance. Sabihin nga natin, deliverance. We can discipline the flesh, but we must drive out demons. Napakahalaga ng discipline na dinidisiplina natin ang ating mga sarili. Katulad ng pinag-usapan natin nung nakaraan. We need to drive out demons and then discipline the flesh. We need to cast out demons, but we need to crucify the flesh and then
conquer the enemy. We need to we need to drive out demons, we need to discipline the flesh, and we need to take dominion. Alam niyo, ang maraming nagkakamali, ang kinakailangan ay i-drive out ang mga demons na kumikilos sa buhay ng mga anak ng Diyos. Pero pinipilit nating i-discipline. Hindi yan naalis. We need to renounce. We need to repent, renounce all the works of the enemy. We need to release forgiveness to those who offended us. And we need to resist, rebuke, and resist the devil. Amen. So that we will be able to experience freedom from God. Deliverance from the great deliverer. Sino dito, nandito ka ngayon, you want to be delivered? Can I hear your amen? And then the Lord will give us the enablement to discipline the flesh, to crucify the flesh. And then, we will take dominion. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! When you are under attack by lions in private, demonic attacks, the right thing to do is not to condemn yourself. Nakakalungkot na napakaraming mga Kristiyano, mga kabataan, at kahit na hindi mga kabataan, na paulit-ulit, na pinatutumba, ginagapi ng dyablo sa sexual impurity, sa sexual immorality, sa pornography, sa masturbation, at ang piling niya, ang buhay niya ay talunan. Kaya pinag-uusapan natin ito, to walk in victory. Sabihan mo nga ulit ang katabi mo, you are victorious. That is why when you are under attack by lions, the right thing to do is not to condemn yourself, but to repent, to renounce, to release forgiveness, to rebuke, resist the devil, and be delivered. Prepare yourself for your deliverance. Sabihan mo nga ang katabi mo, prepare yourself for your deliverance. Alam nyo, the Lord is raising up David in this generation. May mga naniniwala ba dito na the Lord is raising you as a deliverer? The Lord is raising you as a David in this generation. Can I hear your amen? Sa lahat ng nananampalataya, pumalakpak tayo ng malakas na palakpak sa Panginoon. Because I believe the Lord is raising up David who will run after the lions. Every time the lion attacks the sheep, the Lord will raise up David who will run after the lion, struck it, and take back the lamb. It's time to take back what the enemy has stolen. Because the devil, the thief, comes to steal, to kill, and to destroy. And it is time to take back what the enemy has stolen, what belongs to us, what belongs to you as God's children. Amen. It's time to take back your passion for God. It's time to take back your hunger for the Word of God. It's time to take back your purity, your health, your prosperity. To conquer the territories and to redeem what belongs to us. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi ka lang dapat ganyan ngayon. Hindi lang tayo dapat ganito ngayon. Maraming pinakialaman ng dyablo sa mga buhay natin. Magmula sa hardin ng Eden, meron siyang mga pinakialaman na nagulo ang yugto ng ating mga buhay. Subalit ang Panginoon ang nagre-raise up ng mga David who will kill the lions privately
and preparing to kill, to slay the giants publicly. Napakahalaga ng ating private life, na ito ay ating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Amen. The Lord wants to deliver and empower you in private. I will repeat it again. The Lord wants to deliver and empower you in private so that you will be empowered to drive out demons in public. If we are always defeated privately, we can't walk in our destiny publicly. This is the time to win the battle. Sabihan mo nga yung katabi, mananagumpay ka, kapatid. Huwag mong iisipin na wala ng pag-asa. Huwag mong iisipin na nagtagumpay na ang dyablo sa buhay mo. Huwag mong iisipin na nagtagumpay na ang dyablo sa buhay ng ating mga pamilya, ng mga mahal natin sa buhay. Pag tinitignan natin ang buhay nila, o may mga particular na tao, ang tingin natin, hopeless na ang kanyang situation, you are a deliverer. Amen. Sabihan mo ang iyong katabi, you are a deliverer. And I want to read the book of Amos, chapter 3, verse 12. This is what the Lord says. As a shepherd saves from the lion's mouth. Grabe. Nasa bibig na ng leon ang tupa. This is what the Lord says. As a shepherd saves from the lion's mouth only 2 leg bones or a piece of an ear, so will the Israelites be saved. Those who sit in Samaria on the edge of their beds and in Damascus on their couches. Alam nyo, ganyan ang shepherd. Haharapin ang panganib upang iligtas ang tupa. And our great deliverer is none other than God. Amen. Pwede bang sabihin natin, God is my deliverer? Sabihin natin mas malakas, God is my great deliverer. And I want you to see 3 things pagdating sa deliverance, the deliverance of God. Ano itong makikita natin dito pagdating sa deliverance ng Panginoon? 3 things. A ruthless lion, our enemy, the thief. He comes to steal, to kill, and to destroy. A relentless shepherd. Our God is the relentless shepherd. Anong ibig sabihin ng relentless? Hindi titigil, hindi mapapagod. Amen. And a rescued sheep. Mga tupang iniligtas ng pastol ng shepherd. Meron ba dito, alam mo, iniligtas ka ng Diyos? Pwede bang bigyan ng palakpak ang ating Panginoon? Palakpak ng pasasalamat sa ating Diyos. Come on, hallelujah! The Lord Jesus Christ is the good shepherd. And He is relentless. I want you to receive this. He will fight for you. Yung bang tipong parang wala ng pag-asa? Yung bang tipong parang hopeless na, parang sino yung gano'n, nandun ka, dumating ka sa point na parang hopeless na, parang helpless na, if all you got left is 2 pieces of bones and a piece of an ear? Ang sinasabi dito, sa binasa natin sa book of Amos chapter 3, verse 12, ang nasa bibig na lang ng layon ay 2 buto at kapirasong tenga na lang. Ang iisipin ng mga tao, pabayaan mo na yan. Wala na eh. Buto na lang at tenga natira. Habulin mo pa ba yan? But our shepherd is relentless. Kahit mukhang hopeless na situation mo, ang natitira na lang ay 2 buto at 1 tenga, hahabulin ka pa rin ng Diyos.
ipaglalaban ka pa rin ng Panginoon. Walang hopeless case kay Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, pagtatanggol ka ng Panginoon. Si Mary Magdalene, a prostitute with 7 demons. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Jesus said, I can rescue her. I can rescue her. Sa Genesaret, nakita na encounter ng Panginoong Jesucristo, a man with legions of demons running naked, living in the tomb. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I can rescue that. Walang hopeless case sa Panginoon. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, hindi ka hopeless, aking kapatid. If your life seems hopeless and helpless, maybe you are here right now o kasama natin via online, you are hooked in pornography, or maybe you are addicted to some kinds of drugs, or your life is so destroyed by sexual immorality or wrong relationships. What is left of you is just 2 bones and a piece of an ear. Jesus is telling you, I will rescue you. Amen. Alam niyo ang specialty ng Panginoon? Kahit yung sirang-sira, kahit yung maduming-madumi, nilikha nga niya ang tao magmula sa alabok, magmula sa lupa, magmula sa putik. Amen! Kung ano ang kukonti, kayang paramihin ng Panginoon. Ang sira, ang wasak, kayang ayusin ng Diyos. Sabihan mo nga ang katabi mo, kayang ayusin ni Lord ang buhay mo. And I want you to receive this. You are worth rescuing. Your life can be rescued today. Amen. And I want to read this in the book of John chapter 10, verse 11. Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Our good shepherd is relentless. He will deliver you so that you will discipline yourself and crucify the flesh and conquer territories and take dominion. Dito sa Christ the Rock, naniniwala ako, maraming i-raise up ang Panginoon na mga deliverers, soul winners, disciple makers, church planters, and even pastors. Kaya tayo inaayos ng Panginoon ang private life natin. Hinuhubog tayo ng Panginoon, and the Lord will empower us and fill us so that we will walk in the supernatural, so that we will experience victory in public. Because we won battles in private. Amen. Sino dito naniniwala ka? You are the David of this generation. Sa lahat ng naniniwala, pwede ba kayong pumunta dito sa harap? We will pray. Urabashi kalarahandarabashi. Kung ikaw ay narito, you need deliverance from anything. Pwede ba kayong magpunta dito sa harap? We will pray together. Hallelujah. I believe the Lord will give us the enablement, the power to discipline our flesh, to discipline the flesh, to crucify the flesh. But we need to drive out demons. We need to take back what belongs to us. We need to live a life of purity in our private time, in our private life. Subalit dapat aminin natin sa Panginoon na kailangan natin siya. Because a giant slayer will be prepared in the wilderness.
in his private life, in his private time with God. If you are a deliverer in this generation, God will do something in your life this morning. Kung ikaw ay kasama namin na nanunood ngayon sa kanya-kanya ninyong mga tahanan via online o nasaan ka pa man, kaya kang abutin ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya ngayon. I want you to close your eyes and be transparent to God. Wala akong pakialam kung ano ang buhay mo in private. Hindi ko alam, pero alam ni Lord. Your thought life, your heart before the Lord. And I want you to know that He is an all-knowing God. Hinihintay ka lang niyang lumapit sa Kanya upang ikaw ay Kanyang linisin, upang ikaw ay Kanyang ayusin, upang ikaw ay Kanyang palayain. Hinihintay niya lang na lumapit ka. In this morning is an opportunity to come to Him. Huwag niyong palalagpasin ang pagkakataong ito. The devil will do everything to stop you. And we are now in the altar. This is your private time. Close your eyes. This is your private time with God. This is the time to repent. This is the time to ask for forgiveness. This is not the time to pretend before the Lord. Humingi ka ng tawad ngayon sa lahat ng iyong mga kasalanan. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na alam mong nagawa mo sa harapan ng Diyos, maaaring nakatago sa harapan ng mga tao. Ask for forgiveness. The Lord, the presence of God is here not to condemn you. He wants to restore you. And this is the time to renounce all the works of the enemy. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ayaw ko na ng lahat ng gawa ng kadiliman. Ayaw ko na ng lahat ng gawa ng kasalanan. Ayaw ko na lahat ng gawa ng dyablo sa aking buhay. Winawaksi ko ang lahat ng ito. And God is listening to your prayer right now. God is answering your prayer. The Holy Spirit is doing something. Oh, even the angels in heaven, the ministering angel is doing something in your life right now. Renounce all the works of the enemy. Renounce all the works of darkness. All the sins of sexual impurity, sexual immorality, disobedience and rebellion. Renounce it. Renounce it. At sa umagang ito, hilingin natin na palayain tayo ng Panginoon. Pwede mo bang sabihin sa Diyos, Lord, deliver me. Lord, deliver me. Panginoon, palayain niyo po ako. Panginoon, palayain niyo po ako sa lahat ng gawa ng dyablo sa aking buhay. Holy Spirit, God will do something this morning. I want you to listen. I will pray, but I want you to receive this. The Lord will use you as a deliverer in this generation. The Lord will anoint you to slay giants. Receive it. The Lord will anoint you to slay giants. Because giants are gates towards the palace, towards your destiny, your divine destiny, your prophetic destiny. And we will cast out the devil. We will drive out demons in your life.
I will pray, and in your mind and in your heart, I want you to agree. In your mind and in your heart, don't talk, but in your mind and in your heart, I want you to say amen. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the authority of Jesus Christ, the name above every name, that at the name of Jesus Christ, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. I command all demonic spirit, all unclean spirits in the lives of God's people, I command you right now, come out! Come out! In the name of Jesus Christ, by the dunamis power, I command you, spirit of anger, come out right now. Go at the feet of Jesus. Spirit of witchcraft, I challenge you. Manifest up and out in the name of Jesus Christ. Marine spirits, I expose you in the light of God right now, and I command you, come out. Demonic spirit in the bloodline, demonic spirit in generational curses, I rebuke you. I forbid hiding. I command you in the name of Jesus Christ of Nazareth, come out. Come out right now. A man of God and a woman of God will lay his hands, her hands to you. Kapag ipinatong ang ulo sa iyong kamay, ang kamay sa iyong ulo, demonic spirit, you will come out. Right now. Right now. Come out. Come out. Fire of God. Fire of God. Blood of Jesus Christ. Satan, the blood of Jesus Christ is against you. Come out. Come out right now in the name of Jesus. Come out. Come out in the name of Jesus. Come out. Come out. Come out. Come out in the name of Jesus. Come out right now. Come out right now. Come out right now. Demonic spirit, come out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Out. Out. Out in the name of Jesus. Out. Out in the name of Jesus. Out. 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 Out in the name of Jesus. I forbid hiding. I destroy every hiding place by the sword of the Spirit. And I command you out. Walang ititira, lalabas lahat. At the count of 3, lahat. Spirit that do not belong to Christ, spirit that is contrary to the Holy Spirit, walang ititira, lalabas lahat. Come out right now. Out. 1, 2, 3. Out. 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 Never to come back again. Never to come back again. Out. Out in the name of Jesus. Come out. I forbid hiding. All demonic spirits, spirit of divination, spirit of witchcraft, out in the name of Jesus. Out. Labas lahat. Labas lahat. Spirit of infirmity, come out in the name of Jesus. Spirit of sickness and disease, come out. 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 Out in the name of Jesus. Out. Out. Out in the name of Jesus. Out. Out. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out. I forbid hiding. Come out right now. In the name of Jesus. By the authority of Jesus Christ of Nazareth. Out. Out right now. Out in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Holy Spirit, you alone
Holy Spirit, you alone take over. Holy Spirit, fill your people. I want you to receive the infilling of the Holy Spirit right now. Ikaw na napalaya. Oh, the Holy Spirit will continue to fill us, and I want you to receive the anointing of a deliverer. I want you to receive it right now. Receive the anointing of a deliverer. In the name of Jesus. Anointing to cast out demons. Anointing to heal the sick. Receive the anointing. Receive the anointing. Open your mouth. Receive the anointing right now. Receive it in the name of Jesus Christ. Spirit of depression, I rebuke you out in the name of Jesus. Spirit of depression, come out. Spirit of death, spirit of suicide, I rebuke you out, out, out right now. Come out in the name of Jesus. And I'm praying right now for the joy that comes from heaven. Receive that joy. The joy of the Lord is your strength. Receive it. Receive the joy. 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 Receive it. Receive the joy. Receive the joy. Receive the joy. Receive the joy of the Spirit. Receive it right now. Receive the joy. Receive it. Receive. Receive. Receive the joy overflowing in your heart. Come on. The joy of the Lord, the joy of heaven, the joy of God. Receive it right now. Starting today, you will serve with joy that comes from God. You will experience the peace that surpasses all understanding. Receive the joy, overflowing, overflowing. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. And Lord, I pray, starting today, may you empower your people to crucify the flesh, to live in discipline, a disciplined life, in our prayer life, in our devotional life. Hallelujah. In our commitment to you, O God. Hallelujah. Empower your people, O Lord. Salamat, because we won the victory in private, and we will slay the giants in public. We praise you. We worship you. We worship you, God. To you alone all the glory. To you alone all the worship, the thanksgiving. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah.